Espinosa! Good morning! Palakpakan naman natin, Homer Ong. Thank you, Doc. Wow, ang daming tao. Dami, oh. Grabe. May lulugaran pa ba? Wala na eh, sagad na eh. Oo, pasensya na, sabi ng mga nasa likuran, advance. Late kasi kayo. Pasensya na, oh. Sagad na. Oh. Salamat po sa inyong pagpunta. Yung mga nag-invite, katabi niyo ba yung mga nag-invite? Palakpakan po natin yung mga nag-invite sa inyo. Thank you. Sabi ko nga, hindi ko na pagtatagalin kasi yung topic ko naman ho, madaling maintindihan. Ba, shortcut ah. Kaya, tan 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 tararan tararan tararan. Ayun ang banggit. Yeah. Okay lang yan. Ay, mag-CCR pala. Okay lang yan, okay lang. Dalawang babae, mag-CCR. Naintindihan natin yan. Ang hindi ko kayang explain, yung dalawang lalaki, mag-CCR. Kasi pag dalawang babae, taga-bantay, taga-abot ng tissue, tama. Eh, pag dalawang lalaki, ano trabaho ng isa? Taga-sentro. Oy, sentro mo na. Ang sagwa, ano ha? O, sige. Sabi ko hindi ko na pagtatagalin at hindi tayo magtatagal kasi yung topic ko mas madaling maintindihan versus sa topic ni Homer kanina. Yung topic ni Homer, product, mahirap matandaan yun. Tama ba? Tsaka mahirap maintindihan yun. Pero matututunan mong product, naniniwala ako, pag ginagamit mo na. Tama? Parang cellphone lang yan. Nung bumili ka, hindi mo nang binasa manual. Pero ngayon, kabisado mong gamitin. Tama? O, kasi kakagamit. Eh ako nung unang bili ko ng high-tech na cellphone, hindi ko alam yung Wi-Fi. Siguro itong Wi-Fi na to. Wi-Fi pala, tama. Tapos yung Bluetooth. Alam niyo ba kagad gamitin yon? Hindi, nagtanong ako, sabi ko, pare, ano itong Bluetooth? Huwag ako tanungin mo, maghanap ka ng iba, hindi ko rin alam. Eh nakakita ko, magandang babae. Kita ko yung cellphone, pareho kami. Sexy. Tinanong ko, sabi ko, Miss, can I ask you something? Yes. Anything I can do for you? Sabi niya kasi, I've noticed pareho tayo ng cellphone. Can I ask you, paano ba gamitin itong Bluetooth? Napangiti siya. So sabi ko siguro, naano siya sa akin, engot-engot naman ito, hindi marunong. So sabi ko, can you teach me how to use Bluetooth? Sabi nung sexy babae, it's really easy to use, no? You just have to open yours, and I'll open mine, and we will connect. And it's going to be very, very enjoyable, sabi niya. Sabi ko, do we really have to do this here or somewhere else? Well, if you're on an open space, sabi niya, it's going to be more exciting. In an enclosed room, well, it's going to be boring. Huh? One question, last question, yes. Can I ask other girls to open theirs? So I can connect with them. Sabi niya, you want all the girls here to have Bluetooth with you? Tapos sabi ko, alam mo, sarap natin pakinggan kasi English. Tagalogin kaya natin. Sabi niya, okay, Tagalogin mo. Sabi ko, Miss, pwede ba tayo mag-Bluetoothan? Sabi niya, go back to English. Ang pangit pakinggan. Ang pangit, no? Pinapatawa ko lang kayo. Ha? Masarap bang tumawa? Naniniwala ba kayo na laughter is the best medicine? Yes. Ako hindi. Tanong niya kung bakit. Taga-Mandaluyong ako eh. Marami hong tumatawa doon, hindi naman sila gumagaling. Tama ba? Yung mga taga-Mandaluyong ba rito? Di ba? Ang daming tumatawa doon, gumagaling ba sila? Hindi naman, paano naging best medicine yan? Maraming kasabihan. Wala na eh. Sige, para magkaroon tayo ng mas mabilis na discussion, bigyan natin ng open na
mind ang pag-uusapan. Bakit? Yung topic ko madaling maintindihan kasi ang topic ko tungkol sa pera. Yung kanina tungkol sa produkto. Magsasample tayo. Sino ang first timer o hindi pa member? Hindi pa ho member kung okay lang. Bibigyan ko ng ayun, buti nagtaas ka agad. Pangalan mo, miss? Christine. Yeah, ako si Derek. Grabe. Pasahan lang sila no? Ang sarap maging barkada ng mga yan, ano? Kasi nagpapasahan lang sila Christine. Tawag dito. What is vitamin B1? Huwag ka lakas mong tumawa, alam mo ba? Kita mo na. Huwag kang mag-alala yung malalakas tumawa, hindi rin nila alam yan. Christine, 1,000 plus 1,000. Yan. Alam mo, kahit hindi Christine ang pangalan. Diba? Ibig sabihin, yung product, hindi mo alam yan basta-basta Pero yung topic ko, alam mo kaagad dahil tungkol sa pera. Dahil tayo ay mga mukhang pera. Kayo nagsabi niyan, hindi ako. Sa ng akin, tayo ay mga mukhang matatalino. Ayan. Magagaling, masisipag. Dahil pagka pera na ang topic, ibig sabihin, we came to the second part of our seminar, ang tawag negosyo na. So yung magagandang product na in-explain ni Homer kanina, we will use them in our business, sa ating negosyo. Maganda ba yun? Maganda ba yung mga products? Eto, may toothpaste? Sino laki sa Colgate? Laki sa Close-Up? Yung iba, hindi? Unique. Ano ba yung Pepsodent? Pero lahat naman nagsisipilyo. Yung iba, asin. Diba? Mga kaibigan, bakit ko tinatanong? Kasi ako, siyempre, kailan lang yung natural essentials? Kailan lang yan? Magto 2 years pa lang sa atin yan. Tama ba? I grew up with Colgate. Hindi mo naman pwedeng sabihin na yun kaagad dahil bago lang Ngayon pa lang natin ginagamit yan. Anong punto ko? All those years na nagdaan na ikaw ay user ng Colgate o Close-Up, minsan ba nakatanggap ka ng telegrama? Telegrama talaga, no? Sa company nila na nagpapasalamat sa iyo at binibigyan ka ng 50% rebate. Nangyari ba yan? O ilang daang libo na nagastos makakabili ng Colgate mo at saka Close-Up mo? May bumalik ba sa iyo kahit 5 piso? Wala kasi nga, hindi yun yung way of business nila. Sila strictly retailing. Tayo nasa networking. Ang maganda, pag user ka ng product, nakakatipid ka kasi may discount. Pag pusher ka naman ng product, may tubo ka. Tama ba? At maganda ron, yun din yung produkto na matagal na natin ginagamit sa market na meron tayo dito. Na pag member ka, you can enjoy it twice. User and being a pusher. Yung pusher side, yun yung aking topic ngayon kasi yun yung negosyo. Yung user kanina kay Homer. So ready ka na ba? Paano magiging pusher? Mamumuhunan ka. Bibili ka ng tinatawag natin global package. Kita ko ba sa likod? Global package. Bakit bibili ng global package? Para maging member ka. And you can practice the networking business of In Global. Magkano ang ating global package? Ito na. 7,980. Tanong, mahal o mahal? Gawin kong 500, mahal pa rin? Depende. Kasi, kahit to 500, 1,000, 3,000, 10,000 ang isulat natin dyan, mahal yan kasi hindi mo alam kung ano yung binibili mo. Tama ba? So, ibig sabihin, madedetermine mo kung mura o mahal pag alam mo na yung binibili. Mga lalaki, taas ang kamay, mga lalaki. Mga tunay na lalaki. Parang naghahanap ka pa ng kakampi. Sige, siguradong lalaki sila, taas ang kamay. Yung hindi nanonood ng My Husband's Lover. Bira. Ang dami kong kakilala, yun yung pinag-uusapan ka. Ba't enjoy na enjoy kayong panoorin yun? Sabi niya, try mo, Brad, ang ganda. Brad, yung isang kumpare ko, nagkamali pa, try mo, Yung buset na ito. Sige, sabi niyo mahal mga lalaki, ito presyo. Halimbawa, ito presyo, 3 gabi mong kadate, Christine Reyes. Kita mo na. Mura na. Basag ang alkansa ng anak mo dyan. Matupad lang, tama ba? Kanina mahal, nung nakita mo yung kapalit, mura na. Mga babae, kayo naman, ito presyo, 5 gabi mong kadate, Hayden ko. Kung makaayaw kayo, parang gaganda nyo.
Buti dito tahimik. Banda rin, may gumaganon pa. Kung nakasinghal ka, ganyan din ang reaksyon ni Hayden pag nakita ka. Nare-realize niya ngayon, kung makatanggi ako, panalo ka na doon. Hindi, palitan natin. Bastos kasi, palitan natin. Chito Miranda. Ayaw. Sige, kay Wally. Yeah! Si Wally parang pudol, ano? Bakit kaya gano'n, no? Bakit nung kay Hayden, ang daming nagalit? Di ba? Nung kay Chito Miranda, ang dami rin nainis. Ba't kay Wally comedy dating, no? Ba't walang nagagalit? Parang ang saya lahat. Nakita niyo yung trending, go, 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 Wally, idol. Nung kay Hayden, di ba? Ang kapal ng mukha mo, salbahe ka, walang yara, ganun. Kay Chito, yabang mo, manggagam. Kay Wally nakalagay, one for all for one, pasok lahat. Diba? Ano naman ang nangyayari sa Pilipinas ngayon? Ibig sabihin, pag si Wally tumakbong senador, panalo. Ay nako, kanina yun ang topic sa Star Talk. Kung terminated na o ano, sino nakapanood? Hindi ko rin nakapanood. Bukas natin malalaman. Nakakatawa to si Wally na, kaya lang mali pa din nama. Hindi dapat kinukonsinti yun. Ano dapat gawin kay Wally? Parang pudel. Alam mo yung mga tumawa, isa lang ibig sabihin yan, napanood nila. Ha? Yung hindi nakapanood, sabi hindi, biro lang yun ha. Hindi mga artista kapalit nito. Ano kapalit? Nabanggit ko na kanina. Story. Number 1, magkakaroon ka ng 25% discount sa lahat ng produkto. Para pag user ka, tipid. Pag pusher, may kita. Ano puhunan sa pagbenta? Laway. Ano tubo ng laway din? Hindi naman. Ang puhunan po sa pagbebenta, skills pa rin. Tulad ng magaling ka mag-imbita. Pag magaling ka mag-imbita, napanood yung explanation, bibili sa'yo ng produkto without you making benta-benta. Nag-invite ka lang. Tama ba? Yan. Tsaka yung totoo yun, yung kwento. Pag magaling ka magkwento about the products, bibili sa yung produkto. Maganda ba yun? Yes. Ano dapat ikwento? Epekto ng produkto. Bago lang kami, wala pa kaming alam na epekto ng produkto. Magtanong ka sa may mga epekto na. Okay, manood ka sa mga videos natin. Okay, ikaw dapat maging regular user ka para mas kapani-paniwala. Tama? Kasi personal na kwento, walang tatalo dyan. Tama ba? Pero kung wala kang alam na kwento ito, mabilis na kwento lang. Mga lalaki, pag ang problema ng kumpare mo ganito, complete, 3 kapsula sa isang araw, sa isang linggo, ha? Mababago yan. Yung dating, alam mo na magaganap dyan. Tapos, ang kwento, ha? Ito, no offense men, to. Sabi ng iba, kung magaling magkwento, paano kung pipi? Baka kung may pipi sa audience, pasensya na, marami ho tayong member na pipi. Tinanong ko sila kung paano sila mag-offer. Sabi niya sa sign language, sabi ko, sinulat ko, paano kung hindi marunong sign language? Sabi niya, ganito. Tapos ang kwento. Diba? Naintindihan nyo? Marunong pa kayo sign language. Talo pa kayo ng pipi. Kaya ang pagbebenta, skills yan. Tama ba? Alisin mo lang sa isip mo yung hard selling. Kasi maraming tao, mahirap magbenta kasi hard selling. Ano ba yung hard selling? Yung kukuha ng bilao, pupunuin ng produkto, pagdaan ng bus, sasampa, takatakatak, liven-liven. Diba? C24. Hindi ka gano'n, wala akong hard selling. May skills tayong mga tinuturo dyan. One is invitation. Pag magaling ka mag-invite, maraming bibili sa'yo ng produkto. Kasi hindi ka na mag-explain, mag-invite ka lang Tama ba? At kwento-kwento. Maganda ba yan? Okay. Ano pa ang laman nito? Number 2. May products po ito worth 6,000 pesos. Assorted po yan. Number 3. Meron pong insurance worth 200,000. Ang tawag, personal accident insurance at may kasamang 10,000 for your medical reimbursement. Dahil hindi mo may iwasan na lumabas ng bahay pagka networker ka. Tama? Sabihin na lang natin na activated na ang iyong insurance. Kasi po, pag nagpa-member ka today, bibilang ka muna ng 15 working days bago mag-activate ang iyong insurance. 15 working days. Tama ba? Sabihin na natin 3 months ka ng member, so activated na yan. Tama?
Pag uwi mo, hindi sinasadya ng pagkakataon. Pag tawid mo, papasok ka na lang ng gate nyo, may 3 lalaking nagbibisikleta, nagkakarera. Hindi mo inaiwasan. Nakakita ka na nun, yung nagbibisikleta, nagkarera, nagmamadali. Ano yung tsura? Di ba yung gigil na gigil? Nakatayo ba yun? Yung pag-slow motion. Mga ganun ba yun? Tama? Hindi mo alam kung kakanan ka o kakaliwa ka. Tinamaan ka. Sabi nga naman Kapampangan, di ako marunong Kapampangan, natunog lang. Di ba? Suntukin kayo, sipahin kayo, balintong kayo dyan, tugtog ng Dora yun eh. Parang gano'n. Yung mga Kapampangan ba, papaturo ko sa inyo, ako na-enjoy ko lang, pero hindi ko naman kaya talaga yung saktong nun. Ang paborito ko sa kanila, yung ano, di ba? Yung kay habak yung tete, king bit-bit kong hitlog, pagtawid, hebo na. Ang galing ano. Tama ba? Kapampangan ka ba? Ba't ka tumatawa? O, paano yun? Nabundol ka ngayon. Nabundol ka. Di ba? Sugat-sugat ka ngayon. Meron tayong insurance. Huwag kang pupunta dito sa office, yung duguan ka. Hindi hospital to eh. Sa hospital ka pupunta. Yung pagyayabang mo pa, disgrasya ako, endorsement. Hospital ka muna pupunta, magpapagamot ka. Ngayon gagastos ka nun, tama? Kung nagastos mo ay 3,000, ibabalik sa'yo 3,000. Pag nagastos mo ay more than 10,000, 10,000 ang ibabalik sa'yo. Dahil ang tawag doon, medical reimbursement. Ang maximum natin ay 10,000. Ano yung 200,000? Dito bisikleta nakabundol. Dito, Victory Liner. Nabundol ka sa Ortigas, naramdaman ka, tarlak na. Ano yung tsura mo yan? Carpet, di ba? So, madalit salita, hindi mo na makikita to. Ibibigay na lang po ito, naka-cheque, ibibigay sa mahal mo sa buhay, ha? Pag close ka sa amin, magpapadala kami ng kape. Promise. Yan. O, maliwanag ha, huwag niyo munang i-avail to ha. Kasi ito po, one-time availment lang po ito sa loob ng isang taon. Hindi po pwedeng buwan-buwan nandito si Gracia ha. Ang 200,000 lalo na po, one-time availment lang. Hindi pwedeng babangon ka, uulitin mo yung pangyayari. Nag-enjoy ka naman, di ba? Tanong, sulit, mura o mahal? Mura, ang dali lang bawiin, no? Mga mister, baka katabi mo si misis ngayon at ganito ang style. Uy, sweetheart, ang ganda ng opportunity. Sali ka, ha? May plano sa iyo, misis mo, ha? Biro lang, ha? Biro lang yan. Number 4, magkakaroon ka ng ATM under sa BDO, no? Maintaining balance. Number 5, magkakaroon ka ng web page. Web page ang ginagamitan po ng internet, kaya kailangan marunong kayong gumamit ng computer. Ang hindi marunong gumamit ng computer, hindi niya mabubuksan yan, hindi niya makikita yung pera niya. Lahat naman kinalaman sa negosyo, sa web page ang ginagamitan ng computer. Kaya kailangan marunong ka mag-computer. Maliwanag ba yan? Importante ba dahil ginagamitan ng internet? Hindi ka nakikinig. Hindi nakikinig eh. 2 babae, 1 lalaki. Hindi ko kaya ipaliwanag yan. Sige, web page. Magkakaroon ka ng business kit o starter kit na tinatawag. Marketing tools po yan. Number 7, meron po medical check-up. Kailangan nyo magpa-check-up kayo kasi ang product natin tungkol sa health. Tama ba? Ang hirap, ipinagyayabang mo. Ang ganda ng C24/7. Kung makasinghot ka, wagas na wagas. Diba, meron pa ako nakita, nag-i-explain, biglang tumigil, nahihilo raw eh. Ibig sabihin, hindi ko nagamit ng product o hindi nagpa-check up. Tama ba? Ang hirap na yan eh, nag-i-explain ka, bigla kang bubuhan, paghiga mo, gini. Ang hirap nun. Kailangan magpa-check up ka. Ano ba iiwasan natin sa check up? Pagka regular, may regular check up ka, ang iiwasan mo lang naman yung x-ray. Kasi bawal po ang x-ray na maulit in 6 months. Ang interval dapat lagpas 6 na buwan. Yun lang iwasan mo. Pero kung for the longest time wala kang check-up, please do so. Kumuha ng certificate sa 3rd floor. Pa-check up ka. Kasi hirap eh, di ba? Sabihin mo, ito ang gandang plata. Ang ganda na, ang galing mo naman, tagaling global. Bakit? Nasa hospital ngayon. Pa-check up tayo. Number 8. Meron tayong scholarship program. Scholarship
Ship. Pasensya na kayo sa sulat ko, pangit ko talaga magsulat, ha? Sabi naman ng nanay ko, okay lang yan, anak, pag pangit ang sulat kamay, kabaligtaran ng itsura yan. Kaya, panindigan mo ng pangit ang sulat mo. May scholarship tayo. Mga kaibigan, pag sinabing scholar, it pertains to education, right? Tama ba? Ako naalala ko, nung ako'y high school, ang alam ko sa scholar, malaking tulong sa pamilya yan, pag scholar ka. Tama ba? Kaya lang, sa akin dumating yung time na kailangan kong kasi nga, ang tatay ko hindi na ako kayang pag-aralin sa private. Dati naman akong public buong elementary ko public, nakapag-Saudi Arabia ang tatay ko, nagkaroon ng konting pera. Nung high school, pinasok ko sa private, GRC. GRU na ngayon, tama? O GRC nung panahon namin tatawa-tawa ka dyan. Jose Rizal College noon, ngayon university na. O, di ba? Ngayon, 2 years, second year, bakasyon, going third year, umuwi tatay ko, may sakit sa puso. Sabi niya, anak, hindi ako makakapagtrabaho. Pull out muna kita, balik kita sa public. Sabi ko, walang problema yan. Sabi ng nanay ko, hindi pwede. Diyan ka. Magpa-scholar ka. Nagtanong ngayon ako kung paano maging scholar. Maintaining grade 95. Nahilo ko Sinabi ko sa nanay ko, maintaining grade 95. Oh, hindi magpa-scholar ka. Sabi ko, ma, isa lang ang anak niyo. Ako yun. Dapat alam mo kung kaya ko maging scholar o hindi. Sabi ng nanay ko, hindi mo nga kaya. Average student ano ibig sabihin ng average? 85. Pumapasok, hindi nag-a-absent, nagpa-project, nagre-recite, but never a competitor in any form of academic excellence. Yun ako Paano ko napatunay ang average ako? Nag-graduation. Sabi ng tatay ko, na, congratulations. Yung tatay ko si jeepney driver. Hindi ko nakatapos ng kahit high school. Nak, thank you, graduate ka, salamat. Junior umiyak-iyak pa Kaya lang driver, kumambyo Kaya lang anak, ang daming pinamigay na medal kanina. May pinitpit na tansan, wala kang nakuha. Sabi ko, ayos to. Diba? Kaya alam kong average lang ako. Tama ba? Pero naging scholar din ako, pero hindi academic. Kasi nga 95, 85 nga, ano na ako sinisipon, watery-eyed na ako noon, namamaga na tonsils ko 95, ano kayo mga, comatose ako noon, 95. Buti na lang, athletics yan. Medyo payat ako noon tsaka mataas akong tumalaw. So, naging player ako ng basketball. Volleyball, shoes me. Tama, basketball. So, nakakatuwa. Ako, okay lang, average. Ito kasing scholarship natin, mabait ito. Hindi ko naghahanap ng average to. Ang hinahanap po nito, yung mga matalinaw. Ano yung matalinaw? Yung kita yung sagot ng katabi. Tsaka hinahanap ng scholarship natin, mga balibagtorian. Kasi pumayag yung mga school na kausap natin sa passing grade na 75 o 3 na tinatawag. Maganda ba yan? Tatawagin mo pa yung kumari mo, Mari, hinaanak yung scholar yan. Malay pa ba nila dyan? Kaya lang, pag nagpa-member, bistado ka. Okay lang yan. Maganda ba yung ganito? UP, Ateneo, Lasal, San Beda, UST, Mapua. Wala ho sa listahan ng ganyan, Hindi sila kasali sa mga, bawal yung sa UP, sa Ateneo yan, pambira. Pronunciation lang ng Ateneo, pag mali ka na, pagtatawanan ka na rin Diba? Where you studying? Ateneo. Alam, peki ka na kaagad. Kailangan ganito. Where you studying? Me at Neo. Ganun. At Neo. Ganun sila magsikita. Kaya hindi ako pumasa doon Mas gusto ko pa Where you studying? Me? Jose Rizal College. Sarap ang gano'n, Jose Rizal College. Jose Rizal. Nakakatuwa. Yung pagiging average student na naging katatawanan yan Na ito, nagkaroon kami 1989 kami graduate high school. After 21 years, nagkaroon kami ng reunion. Ang saya pag may reunion. Sabi ko, makikita ko yung mga crush ko. So pagdating ko, tinanong ko kaagad, table by 10 Yung katabi ko, Espiritu. Apelyido yun. Espinosa ako, Espiritu siya alphabetical Ako, Espiritu, asan yung si ganito, si ganyan, mga crush natin. Ayun, andun. Ako, ha? Kasi nung 21 years ago, pag dumaan yung crush ko, ang tawag ko, wait. Ganun talaga. Nung gabi nga, nung makita ko yung crush ko, sabi ko, what happened? Yung isa sabi pa,
Espinala! Pagkaway, sabi ng braso, talaga naman. Parang leg ng baka, lumago. 21 years after naman kasi, naging 4 ang anak, yung iba 5, 6, may mga tamad, 1, medyo 2 lang. Sabi ko, ayoko nang tingnan yung mga crush-crush na yan. Dahil networker tayo, mag-table hopping na lang tayo. Tama ba? Ang problema sa pag-table hopping, visit yung Facebook na yan eh. Nabibista buhay natin dyan eh, di ba? Sabi mo, uy, grabe, Spinoza, milyonaryo ka na pala. Grabe, ang dami mong sasakyan, nalalaki pa ng cheque mo. Maglibre ka naman. May iwasan ba? Hindi eh. So, madaling salita, 3 table, lahat ng extra order, sagot ko. Wala tayong magagawa eh. Nakikita sa Facebook. Siyempre, kamusta? Ano ba yung, bakit kayo maman? M Global, bla bla bla. To cut the long story short, ito po, hindi ko sinasabi na lahat nangyari ito ha. Sa batch po namin ganito nangyari. Hindi ko po alam sa batch ninyo, pasensya na. Sa batch ko ganito nangyari. Kakaikot ko, kakamusta ko, nagulat ako. Napagsama-sama ko yung kwento. Karamihan po nung humakot ng medalya, sila yung mahihirap. Sa inyo ba nangyari yan? Sa batch ko hindi ko alam sa batch niya. Kung sino yung mga humakot ng medalya, sila yung hiwalay sa asawa, may sakit, nagme-maintenance, hindi masaya, lubog sa utang, walang trabaho. Ako po walang medalya, average lang. Dumating, average lang ako, dumating, naka-expedition. Diba? Naglilibre. Millionaire, average lang po. Tama ba? Ito yung tanong ko ngayon. Sino ang matalino ng high school ka? Kumustahin ko lang ang buhay ngayon. Meron ba? Wala. Mabuhay tayo mga bobo. Kita mo na. Kaya yung ating scholarship, i-maximize niyo yan. Hindi. Kung matalino ka, bonus mo na yan. Tama ba? Basta, yung mga pero, diba? Basta, ito po sa atin mga kaibigan. Ang tanong, anong klaseng scholarship? Nagpro-provide po na malalaking discount. 30, 50, 70, 80, even 100%. Binibigay po yung discount. Binabayaran na lang miscellaneous. Kung 4-year course yung napili, 8 semester, discounted yung bata. Tama ba? Ano lang ang requirement? Ipasa lamang po. Maganda ba yun? Maganda ba yun? Ito ang laman ng ating global package. Binigyan ka ng negosyo, produkto, insurance for a year, technical services, medical services, at binigyan ka ng panghabang buhay na regalo. Education, 7,980. Mura na o sulit na? Sulit na. Ito ngayon, paano mo pakikinabangan pag member ka na? Dapat magaling ka mag-invite. Kasi pag magaling ka mag-invite, sa binary system natin, you can earn 500 pesos each time na makapag-sponsor ka. Paano ka magiging sponsor? Pag yung inimbitahan mo, nag-join sa'yo. Katabi mo ba yung nag-imbita sa'yo? Tingnan mo mukha, tingnan mo. Kamukha ba ni Ninoy Aquino? Dahil na magiging bonus nun. Palagpakan mo naman yung nag-imbita sa'yo. Yan, number 2. May naghihintay dito 1,500. Pag magaling ka mag-sponsor, most probably magkakaroon ka ng tinatawag na match, may 1,500 ka. Paano yan? Eto na. Ano pangalan mo, miss? Sarah. Z or S? S. Average lang, kaya nagtatanong. Baka magkamali. Tama? So, Sarah. Halimbawa, ako ang nag-invite kay Sarah. Sample lang. Bibigyan ko siya ng webpage pag nag-join siya. Tama ba? Webpage ginagamitan ng kuryente. Hindi andar ang internet at computer pag walang kuryente. Okay, ganito itsura ng webpage. Sarah, may left and right kasi binary. Bibigyan ka ng chance ng company to create your sales team, left and right. Ibig sabihin, ang networking, nagpapadami ka ng branches mo. Yung malalaking company, anong tawag sa McDonald's, sa Jollibee, pag nagparami? Franchising. Tayo, leverage. May konting kiliti, leverage. Kaya pag mag-invite ka, Mare, sali ka naman sa negosyo ko. Ano ba yung negosyo mo? Leverage. Spell leverage. Networking na lang para madaling naintindihan. Tama ba? Naintindihan na.
Pero ang franchising, milyon-milyon ang puhunan. Tayo, 7,980. Nag-join si Sarah, ako sponsor niya, I earn 500 pesos. Uy, may nakasandal ng ilaw dyan. Yun, okay. Huwag mong patay ilaw, baka makonjuring tayo dito. Okay. Gusto rin ni Sarah magkaroon ng 500. Anong gagawin niya? Mag-i-invite siya. Sarah, halimbawa, na-invite mo, sino hindi pa member? Banda po rito. Dito, hindi pa. Eto, miss, pangalan mo. Angel. Sarah, puro mga taga-ABS to ha. Sarah, tsaka si Christine, no? Puro ABS kayo ha. Sarah, ikaw naka-invite kay Angel. Nag-join si Angel, saan mo ilalagay? Sa left. Yan. So, lagay natin dito si Angel. Kumita ng 500, sino? Si Sarah, dahil siya ang is-sponsor. Match sales, paano magkakamatch? Dapat meron sa left, meron sa right. Lagyan natin to. Sino dito? Dito naman tayo banda. Lalaki, taga-GMA. Pekto. Ikaw, Brad, pangalan mo? Jose, kita mo na? Hindi nga, totoo yan. Iba akong makiramdam eh. Si Wally, susbundito ha? Ang galing kong makiramdam talaga. Bambera, charak-charak, charak-charak, charak-charak. Okay. Nagka-match sales ba? Dito muna tayo. Si Uso, in-invite ni Sarah, so may 500 ulit si Sarah. May match sales, one on the left, one on the right. Hold them up high, so clean and bright. 1,500. Magkano ang total earnings ni Sarah? 2,500. What is vitamin K? Wala, pero pag pera, lahat sumasagot. Magkano kinita ni Sarah? 2,500. Saan niya makikita yan? Sa web page na ginagamitan ng utak. Bakit? Kasi, ang importante ngayon, mahawakan mo yung 2,500. Tama ba? Kasi ang ganda ng kwento, saan makikita? Sa web page. Ano naman ngayon? Ang importante, mahawakan ni Sarah yan. Tama ba? Kaya ginagamitan ng utak. Pipindutin lang ang computer. Transfer my 2,500 sa aking ATM and that's it. Pindot mo ngayon, bukas lalabas. Pindot ngayon, labas bukas. Ito mga babaeng to. Ang dudumi ng utak nyo, no? Yan, sige. Alam ko, anong araw ang mga babae, mahilig guman ito. Pag may konting biruan, ano tsura ng mga babae nung araw? Mga senior natin makaka-relate. Hindi nagagalit. Pag konting biruan, ganito mga babae, ay, stigo saan to patawarin? Tama ba? Totoo? Ngayon, no, pagka ganyan, no, iba na ang mundo ngayon. Kaya mga kalalaki yan, mag-ingat na kayo. Hindi nyo na alam ang ugali ng mga babae ngayon. Biro lang. Baka, wala akong mapipigon ha, dalampigon ay laging binago na ng DepEd after ng undol. Ang pikon ay laging pangit. Tingin mo katabi mo, tingin mo. Mukha na bang pikon? Bawal ang malungkot. Bawal ang sad. Laging happy. Look up. Sino yung mga naka-attend? Sa taas rin doon, mga naka-attend. Di ba? Alam niyo si Raisa? Kasi sa mga hindi pa nakakalam, nung nag-guest sa atin si Raisa, sa backstage, yung magkakwentuhan kami, sabi niya, Kuya, kinakabahan ako. Kinakabahan daw siya kasi first time daw siyang lalabas sa ganung karaming tao. Sabi, hindi, kaya mo yan. Ikaw pinakamagaling sa atin dito. Kita mo yung confidence ng bata. Ang liit talaga. Sabi ko nga, baka matapakan natin to. Diba? Kasi pinasayaw niya yung tatlo. Sana ulitin kaya natin. Ulitin kaya natin pag 14 na siya. Cute pa kaya yun. Hindi na. Sige. Sa mga madalang salita, pag ikaw nag-invite ng dalawa, automatic may 2,500 ka. Pero maganda mong appreciate doon, trinabaho mo ngayon, bukas hawak mo na. Tama ba? So pag sinabing binary, daily payout. Ito, may magandang mangyayari. Si Jose, may sariling left and right. Nag-invite ng dalawang kaibigan, si A at si B. 500, 500, 1,500. May 2,500 na rin siya. Same story. Webpage ang pipindutin niya para makuha niya. Kasi everybody, meron tayo kanyang-kanyang left and right. Si B, may left and right din. Naka-invite muna ng isa lang. Lagyan natin ng pagkatao to. Member na, miss? Member na? Sino hindi pa member? Malapit-lapit na lang. Ikaw na lang, Nay. Pangalan po. Linda. LVN yan.
Si Anita Linda. Si Ate Linda, okay. Si Ate Linda may sariling left and right. Eto, appreciate nyo to. Ang ginawa ni Ate Linda, pinag-aralan niya ng todo yung negosyo. Pinag-aralan niya yung marketing plan sa produkto. Marami siyang binenta, marami siyang inimbita. Ang nangyari, in 3 months time, yung kaliwa ni Linda, nagkaroon ng 100 members. Is it possible in 3 months time? Yung kanan niya, ganun din, 100 members. Tanong, siya kaya lahat ang sponsor nito? Hindi. Kasi marami nang kakilala, ang hindi mo kakilala, nakakilala nila. Tama ba? Anong point ko? Huwag nating computin ang sponsorship bonus niya. Kasi hindi natin madedetermine. Tama ba? Anong pwede natin computin? Kung ilang match sales ang nangyari sa kanya. Tama? So, ibig sabihin, in 3 months time, ang na-experience ni Linda, match sales of how many times? 100 times ang nagkaroon ng 1.5. Tama? So, ang kinita niya in 3 months time ay 150,000. Wow! Sa sample natin, siya ang may pinakamalaking pera in 3 months time. Ano ang nangyari sa mga nauna sa kanya? Wala. Bakit ko pinapakita to? Kasi, ito po yung magpapatunay dun sa mga mali na iniisip ng mga hindi pa member na sinasabi nila, ang networking ay una-unahan lang. Tama ba? Hindi po natin pinapractice yan. For almost 8 years of our company, never natin practice yung una-unahan. At ang perfect example natin dyan, yung top 1 natin, yung Joseph Lim. Averaging 2 million plus a month. Tanong, may mga nauna ba sa kanya? Marami. Pero bakit siya ang nauna? Simple lang. Ang tinitingnan ng system natin kung sino yung masipag. Perfect example yung top 20. June Agaraw, taga Davao. Yung dating imbalsamador. Tama ba? Ngayon, ang kotse nagsimula sa Montero, sinundan ng Tucson, sinundan ng Hammer, at recently, mainit-init last month lang po, Mercedes-Benz. Nagpagawa ng bahay sa Davao. Top 20 po natin yun. Tanong, kailan siya nag-join? 2009. Ilang taon na yung company nun? 3 years na running ang company. Maraming nauna sa kanya? Bakit siyang nasa top 20? Kasi tinitingnan ng computer kung sino masipag. Tama ba? Hindi kung sinong nauna. Maganda ba yun? Fair po ba yun? Kaya kung katabi mo nag-invite siya, pwede mo sabihin, unahang kita. Pwede, kasi walang unahan, kundi pasipagan. Tama ba? Pero pag makulit ang kausap mo, may mga makukundi, ang naunahan lang yan. Meron talaga, di ba? Sabi mo, sige, ito avail mo, mauna ka na, walang aawat sa iyo. Yan. Ito lang ang nauna rito na may pera. Tama? Kasi yung sample natin, 3 months, ito 15 days lang, bawi ka. Pag yan nauna, maging honest ka, may pera yon. Pero huwag nyo i-avail yun, magpapayaman pa tayo, marami pa tayong tutulungan. Tama? So dito, fair and square, pasipagan, hindi una-unahan. Sa palagay nyo, sino yung makaka-maximize talaga nito sa mga audience natin dito? Sino yung magsisipag eh? Tama ba? Yan, itong tanong ng iba. Hindi ba malinog yung company, daming binabayaran? Eh, magandang tanong yan. Pero, nung almost 8 years ago, nasagot na yan eh. Pag may nagtanong sa amin, kami yayaman ba talaga rito? Ang sinasagot namin, baka, try mo muna. Hanggang sa dumating yung panahon, pag may nagtatanong, yayaman kami dyan. Abay, oo. Dahil talagang yayaman ka. Bakit? Anong patunay? Kasi ang ating marketing plan, nasubukan na. Lahat po ng dapat ibigay sa distributor, nakakarating po sa kanila. Maganda po bang malaman yun? Kasi pag pera pinag-usapan, dyan masusukat yung company. Tama ba? Ngayon, anong assurance namin na hindi malulugi? May tinatawag tayong safety net. Ano ba yung sabihin ng safety net? Simple lang po. Sa paliwanag na inaawat din ang kita ng distributor. Kasi pag hindi inaawat ang kita ng distributor, walang kikitain ng company. Tama? Pag kayo lang ang kumita, wala kaming kinita, una't huling pagkikita na natin to. Sigurado yan. Tama? Ito ang magandang tanong, paano kayo inaawat? Mga kapuso, sa isang araw, ilang oras, mga kapuso? 24 oras, mga kapuso? Ilang oras ang umaga? 12. Ilang oras ang gabi? 12. Sa umaga at sa gabi po, binabantayan ng ating system yung match sales mo. First 12 hours of the day, you are only allowed to have 8 what match sales. So that is already how much earnings?
12,000 na kagad yan sa umaga pa lang. Sa gabi, yung susunod na 12 hours, yung PM, you are allowed to have another 8. So that's another 12,000. Meaning, sa isang araw, you're only allowed to have 16. 16 what? Match sales. And 16 times 1.5, this is a whopping 24,000 mga kapuso. Diba? Tama ba? Ngayon, sabi ko ba, ang laki naman, imposible yan. Imposible po ito pag ayaw mo. Kasi ang pinag-uusapan dito, hindi naman pag nagpa-member ka ngayon, bukas meron ka niyan. Hindi po. Pag trinabaho mo, maliwanag po ba yan? So, ibig sabihin pala, pag nagpa-member ka, wala kang ginawa, pwedeng 0 din. Abay, oo. Madalit salita, ang pwede mo kitang sa isang araw ay 0 to 24,000. So, madalit salita, pag may ginawa, may kikitain. Hindi man mangyari sa iyo ang 24,000 per day. Ano yung probability mangyari sa iyo? Pag nag-invite ka, may 500 ka. Eh kung araw-araw may nag-join sa iyo, di ang dami ng 500. Tama ba? Eh kung ipopesta mo pa yung join mo ng left and right, hahabulin ka ng 1.5. Tama ba? So kung medyo masipag, sabihin natin 2.5 a day. Mababago ba buhay mo? Oo naman, sanay nga tayo sa magkano lang ba? Magkano ba ang ngayon, ang minimum? 450 something. Ay, good news, binalita ngayon, magdadagdag daw 10 pesos. Nabalitaan nyo? Sinabi kanina, ano ba yun? Ano ba yun? Pabola o insulto? Ano ba? Ano man tawag talaga doon? So, tingnan mo dito sa Global tingnan mo, wala kang trabaho. May 25%, tama? Makabenta ka lang ng 5 box ng coffee for 15 At the convenience of your time. Tama ba? Walang boss, wala kang nahabol na MRT. Wala kang nahabol na time card. Tama ba? Yan. So mga kaibigan, ito, balik tayo rito. Yung 24,000, pwede nang kitain to pag trinabaho. Pag hindi rin gumalaw, wala din kikitain. Pero tingnan mo, kung pwede yung 24, pwede rin palang 3,000 a day. Tama ba? Pwede rin 10,000 a day. Nakaka-excite ba yung kung kitaan? Kaya po mamaya, paglabas nyo rito, pilitin nyo yung mga nag-invite sa inyo, ipakilala kayo sa mga taong kumikita rito para patunay. Mapakitaan kayo ng cheque, pakitaan kayo ng resulta nila para masabi natin na talagang magagandang nangyayari dito sa M-Global. Okay ba yan? Okay ba yan? Yan. So, yan po yung ating binary. Yan. Palagpakan naman po natin. Okay. This is daily income. Daily income. Meron po tayong tinatawag na, ano tawag dito? Outright income. Outright income, daily income, meron tayong monthly period. Monthly income. Sorry. Ang pangalan po ay Uni-Level at saka yung kilalang overriding commission stair steps. Yan. Paano ba itong Uni-Level? Mabilis na explanation. Avon, Natasha, Sara Lee, Boardwalk, Sundance, yung mga ganyan, Uni-Level po yan. Anong principle nila? More users, more commission. Tama ba? Tayo ganun din sa M-Global. Pag marami kang user, marami kang commission. At ang commission po natin dito, binibase natin doon sa tinatawag na product sales, value o points na tinatawag. Yes, we're on a point system basis po ang ating commission ng Uni-Level at ang ating stair step. Paano to? Pwede kang magkaroon ng 5% or 10%. Depende yan dun sa positioning kung sino yung sponsor at kung sino yung napasahan man lang. Kasi meron tayong tinatawag na direct. Ang ibig sabihin ng direct, ikaw ang sponsor. Meron tayong tinatawag din naman na transferor, spillover. Anong pinakatama? Ha? Hindi. Sige nga, yung mga member, anong tawag? Ha? Placement. Anong spillover? Placement. Ano ibig sabihin ng placement? Mag-a-abroad tayo. Hindi. Ganito yan. Sample, si Sarah. Yung kanyang directly sponsor. Sa kabila naman, si Angel naman. Si Angel. Tama? Pag si Angel ay gumagamit ng produkto, nagbebenta ng produkto, may naiipon na points. Magkano umaakyat kay Sarah? 5% kasi direct siya. Okay? Ang problema ganito, si Angel busy. Asan nga ba si Angel? Ayun. Asan na? Asan ba? Ayun, si Angel.
Nalito ko kasi si Angel, palipat-lipat din yan eh. Sabi ni Angel, hindi ako makapag-invite, busy ako eh. Marami akong pinupuntang lugar, magpapalit muna ako ng lugar ko. So, hindi siya makapag-invite. Sino mag-invite para sa kanya? Si Sarah. Yun yung binabanggit na didinig niya spillover. Kasi marami pang kaibigan si Sarah na gustong mag-join. Ang tanong, kanino niya iduduktong? Tama? Kasi hindi naman pwede kung dito niya iduduktong eh. Hindi rin pwede dito. Oh, ano itsura mo dyan? Diba? So, hindi pwede dyan. Duduktong niya kay Angel para magmamatch sales doon. May 1.5 din siya at may 500. Tama ba? Binary yun. Pagdating sa unit level, pag dinuktong mo rito yan, halimbawa, lagyan natin. Angel, lagyan natin ng dito. Ikaw Brad, nakasumblero, pangalan mo. Mark. Binata pa ba si Mark? Dalaga ba si Angel? Hindi na? Hindi nga, sure ka? Tinatuwa, oh. O, sige, si Mark nandito. Okay. Sino sponsor ni Mark? Si Sarah. So, yung 500 ko si Sarah. Pero ito maganda. Dahil siya ang placement. Sino naging placement? Si Angel. Naduktungan lang. Naduktungan. Si Angel, meron ding 5% galing kay Mark. At sa grupo ni Mark, naaabot hanggang ika-10th level. Sino yung first level? Yung unang dalawa ni Mark, ang tawag natin ay first level, si A and B. Yung unang dalawa nito, ang tawag natin ay second, and so on and so forth hanggang umabot na ika-10th level. Lahat ng points dyan na naiipon, umaakyat kay Mark, umaakyat kay Angel, umaakyat kay Sarah. Asan yung 10%? Kaya Sarah magiging 10% kasi siya ang sponsor ng dalawa. Tama, kaya ang total nun ay 10%. Ang tanong, kumita ba si Angel? May ginawa ba si Angel? Wala. Kasi naduktungan. At hindi naman niya kasalanan yun. Tama ba? Kaya pag ang invite sa inyo ganito, sige na, mag-join ka na kasi marami ako iduduktong sa iyo. Totoo yun. Kasi nga, kailangan magkaduktungan eh. Kung yung pinaka-sponsor niyo, marami talagang kaibigan, kanino niya iduduktong yan? Ipamimigay at ipamimigay sa inyo yan. Tama ba? Kaya totoo yung salitang tulungan talaga. Maganda ba yun? O, palakpakan naman natin yan. Last topic, overriding commission, stair step. Dahil may stair step, drawing tayo ng hagdan. Ibig sabihin, umaakyat ng posisyon mo. May ladder for success. 0, 10%, 20% at 30% ang tinatawag na overriding commission dito. Pataas ng pataas. Sino may 0? Nagsisimula pa lang. Anong posisyon yun? Dukha. Hindi, tama. Distributor. Tama. Magiging silver executive ka pag ikaw ay nakaipon ng 10 points. Saan galing ang points? Sa lahat ng produkto. Dahil point system tayo. Pag ikaw naman ay naka 100 points, magiging gold executive. Pag ikaw ay naka 1,000 points, global ambassador. Ito yung posisyon ngayon ng Jun Agaraw. Yung dating embalsamador. Ngayon, ambassador. Gandang pakinggan. Ano ha? Ang tanong, sino ang tatapos ng points na ito? Ako lang ba? Ang sagot, pwede. Or, hindi. Kasi, may tinatawag tayong gap. Anong gap? Group accumulation of points. So, lahat ng points ng iyong mga downlines na tinatawag ay points mo rin. Umaakyat ang points. Paano ang bilangan ng points? Ganito. Diba? Ganyan. 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 Diba? May mga tao. Ganyan. Ngayon, ito yung nag-purchase. Ito. Halimbawa, meron siyang 1 point. Aakyat yun. Ito, basdan nyo kung kanino lang aakyat, ha? Dito. Dito. Dito, 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 dito. Ganun ang pagbibilang ng points pataas. Hindi ho yung points nito, damay ka pa. Ha? Halimbawa, ito namili, naghahanap ka. Hindi. Dahil pag ang points niya dito aakyat. Kasi marami nagko-complain sa baba, ba't wala akong points? Pag sinilit naman sa system natin, ang namili pala, yung kapitbahay. Pwede ka lang magka-points ba't ang namili, downline mo. Maliwanag ba yun? Hindi yung kapitbahay mo, gahama naman masyado, para naman pork barrel yan. Diba? Maliwanag ba yan?
Ganon ang pagbibilang ng points. So ito po, yung 10 points, pwedeng ikaw mag-isa tumapos o yung buong grupo mo. Tama ba yan? Yan. Ang magandang tanong ito. 10 points para ma-promote 100, 1,000. Sample, bukas iba ng month. Bukas ay October na, sample lang. Last day ng September ngayon. Pag nag-October na, ibig sabihin, kung wala pa akong 10 points, 9.9 points ako, babalik ako sa 0. Technically, sa ibang company, ganun ang ginagawa nila. Pag hindi mo na-hit, back to 0. Tayo po, wala tayong back to 0 kasi wala tayong tinatawag na time frame. No time frame. Ang points mo tuloy-tuloy hanggang sa makagraduate ka, maging global ambassador. Maganda ba yun? Yan. So, no time frame. Paano mo nakuha komisyon mo dito? Sample tayo. Si Sarah ulit. Dumating yung time, si Jose ay naging silver executive. Siya, gold executive. Magkano ang komisyon ni Sarah kay Jose? From the word over, ima-minus lang yung position. So, katapat ng GE ay 20. Tama ba? Katapat ng SE ay 10. So, GE minus SE equals 10. Yan. Ano tong 10% na to? Again, based on product sales value or points, 18% aakyat kay Sarah buwan-buwan. Ang maganda, ang pagkukuhanan buong grupo na ni Jose. What do we mean by buong grupo? Hanggang infinity, hanggang dulo. Kasi po, pag uni-level, pansinin nyo to, ang bilangan ng points, inaawat hanggang anong level? 10 lang. So, hindi kasama yung pang 11 mo, pang 12, pang 13, o pang 14 kung pang ilalim. Pag overriding lahat hanggang dulo, from your first level hanggang dulo, hanggang ilalim, kung downline mo si Satanas, lahat ng demonyo dyan, member mo. Kaya ang group mo, Demonyo Alliance. Maliwanag ba yan? Maliwanag. Ang ating pong uni-level at overriding commissions, there's that marirelease ito monthly, provided you have a personal purchase of 2 boxes ng C24, 7 or the point equivalent. Anong tawag doon? Personal maintenance. Maliwanag ba yan? Okay. Sa binary, may benta o wala kang maintenance dito. Basta pagbukas mo ng computer, may nakita kang pera, pwede mong withdrawin araw. Maliwanag ba yan? Konting paglilinaw, scholarship. Wala ba nakaisip ng ganito? Sino gagamit yan? Graduate na kami. Tama ba? Transferable po. Ibig sabihin, pwede mo ipaggamit kahit kanino. Another intelligent question, yung bang gagamit, kailangan ka mag-anak ko? Kahit hindi. Yung gagamit ba, kailangan kakilala ko? Kahit hindi. Ito, yung gagamit ba, kailangan member ng InGlobal? Kahit hindi. Ito, last na itong tanong, ha? Kung ginagamit ng hindi ko kakilala at kakilala ng hindi ko nakakilala yung gumagamit, pwede yun? Pwede. Ganito naman. Ako yung nagbigay, ako yung member Tama. Baka naman ako ang may requirement para tuloy-tuloy ang scholarship niya. Magandang tanong yun. Tama ba? Kasi yung iba iniisip, baka ako yung dapat benta ng benta, recruit ng recruit para magtuloy-tuloy ang scholarship nun. Magandang tanong yun. Ang sagot, mag-quit ka man, ha? Mag-quit ka man, may benta ka man, o may ginawa ka o wala, yung gumagamit ng scholarship, tuloy-tuloy yun, walang connection sa iyo yun. Maganda ba yan? Ano lang ang requirement ng gumagamit? Ipasang-awa mo lang, parang awa mo na. Maliwanag ko ba yan? Tapos na po tayo. Di ba? Ganun kabilis. Mga kaibigan, bago kayo iwan, malakas na palakbakan muli sa ating mga bisita. Maraming salamat. Ganito na lamang po, para mas magandang relasyon natin. Hindi po natin hawak ang pag-uugali ng lahat ng umattend, lahat ng bisita natin. Tama ba? Ang pagdidesisyon po ay nasa sa inyo. Ang natunghayan nyo, presentation. Ganito na lamang po, pakiusap. Kung hindi ka interesado sa negosyo, most probably, yung mga mayayaman na, hindi mo interesado rito Ang pakiusap mo na lamang po, maging user ka at tulungan mo yung taong nag-imbita sa'yo. Maghanap ng ibang tao na pwede nating tulungan. Tama ba? Pero kung ikaw naman yung taong ganito, nasa bahay ka, nakarinig ka ng ganito. Lumabas ka dyan! Ang sagot mo, kung kayong pamilya, ng refrigerator nyo sa bahay ay punong-puno, hindi yung loob, yung labas. Naka-magnet disconnection notice,
patawag sa barangay. Nangyayari na gaganap. Mga kaibigan, ikaw ang kausap ko kanina ba? Tama ba? Pero ikaw hindi makatulog dahil sa utang, hindi makakain dahil sa utang, hindi makadumi dahil sa utang. Nakausli na, oh. Bumabalik. Ikaw ang kaharap, ikaw ang kausap ng company ito. What you're seeing right now sa amin po, mga finished product. Simple lang ang kwento. Lahat ng binanggit ko yung example. Gusto mong isumpa kita? Ha? Nakakasira ng momentum eh. Mga kaibigan, yung po aming mga binabanggit na sitwasyon, mga pinagdaanan po namin yan. Hindi ko kami mga pinanganak na mayaman. Wala ko kaming minana. Everything I have right now, I can claim, and I am proud to say, lahat po ng meron ako dahil sa InGlobal. Lahat po yan. Ha? Yung misis ko, dito ko rin nakilala eh. Oo, pangalat-kalat dyan. Sabi ng mga staff, sir, may maganda sa labas, sinilip ko. Ba maganda nga, pero walang dating. Naku, nanonood na naman sa bayan. Sorry. Naka-internet tayo. Hindi binuksan nyo na naman. Wala nyo rin, mga kaibigan. What you're seeing right now, katulad ng sinabi ko, finished product po kami. Simple lang ang mensahe. Your present situation was our past. But our present, it's going to be your future pag ginawan mo ng paraan ito. Pag naniwala ka. Tama ba? Sino may pangarap? Taas ang kamay, may pangarap. Kitang-kita ko naman gusto mong yumaman eh. Tama ba? Pero kitang-kita ko rin, dito ka nakatitig kanina pa. Ang tanong, bakit? Kasi wala ka nito? Kailan pa? 3 years ago, problema mo na ito. Last month, problema mo na ito. Tama ba? Ibig sabihin, pag hindi mo pinalitan ang pamamaraan mo, kung anong meron ka ngayon, for the longest time, ganyan ka. Tama ba? Sabi ni Henry C., there is no such thing as overnight success, no easy money. If you try and then you fail, you try again. Pero ito yung pinaka-striking sa sinabi niya. When you do well, don't change your ways. Ano sabi ni Henry C.? When you are doing well, don't change your ways. When you are doing well. Pero if you're not doing well, you have to change your ways. Tama ba? Ano kaibigan ka makakapagsabi niyan, hindi ako. Kasi ang satisfaction ng tao, iba-iba. Tama ba? Marami ako nakausap na tao, sabi niya, basta kami kumakain ng pang-araw-araw, masaya na kami. Re-respetuhin natin yan. Tama ba? Meron namang mga ibang tao, hindi kontento sa ganun. Tama ba? Ganito na lang. Hindi natin ginodiyos ang pera. Naniniwala pa rin kami sa kasabihan na money is not the most important thing in this world. Ang importante ang relasyon mo sa Panginoon at kung paano ka makipagkapwa-tao. Tama ba? Cambio tayo ng konti. May kasabihan din. But, if you don't have money, it will surely affect the most important thing sa buhay mo. Tama ba? Pwede bang uwi ka ng bahay, lubog ang pisngi ng mga anak mo? Itay? Kakain pa ba tayo? Iba na yung tanong eh. Kakain pa ba? Okay naman. Joke-joke ba yan? Charap-charap. Mga anak, nagugutom kayo. Apa? Lilipas din yan. Oh. Group hug na lang tayo. Mahal ko naman kayo. Yung nanay nyo nga hindi nagre-reklamo, sabi ng nanay, oo nga. Nakakaraos din. Stroke lang. Sa gutom. Diba? Tanong, dalawang bagay ang nagpapandar sa tao. Pangarap at responsibilidad. Tama ba? Gusto mo ba magkaroon sariling bahay? Pangarap yan o responsibilidad? Oh. Responsibilidad po yan. Hindi nyo pangarap ang magkaroon sariling bahay, responsibilidad mo yan. Tama ba? Lalo na kung may pamilya ka, ano yun? May pamilya ka na, tsaka ka mangangarap. Alam nyo, mga pangarap ko, anak, magkabahay tayo. Hindi pangarap ang magkaroon ng bahay, responsibilidad yan. Magkaroon ng kotse, yan, pangarap yan. Tama ba? Yung makapagpatapos ng pag-aaral, responsibilidad yan. Kaya po tayong Pilipino medyo paurong kasi we don't know how to determine ano yung dreams at saka ano yung responsibilities. Kaya tingnan mo, yung iba tanongin mo, ano pangarap mo? Gusto ko magkaroon sariling bahay. Mali eh. Tanongin mo, kailan pa ang pangarap yan? Matagal na. Kita mo, bangungot mo? Kasi nga, hindi siya pangarap, responsibility siya. Tama ba?
And it is your responsibility to yourself and to your loved ones na magkaroon ng magandang buhay. Paano? Kailangan magkaroon ka ng malaking income. Ngayon sabi mo, pera lang ba magpapandar sa mundo? Ikaw sumagot niyan, wag ako. Tama ba? Ito sabi ng iba, ang sakit mo magsalita, para naman sinasabi mo, global na lang ang pag-asa namin para yumaman. Ibabalik isa yung tanong, may alam ka bang iba? Kasi kung meron, malamang wala ka rito. Tama ba? Dahil kung mayaman ka, tingin-invite ka networking, ano sasabi mo? No. I am rich. Tama ba? Pero wag ka magugulat. Marami ding mayayaman, nagne-networking pa rin. Tama ba? Kasi this is a business. So this is open for everybody. Mahirap, mayaman, nakapag-aral o hindi. Imagine, mga professional dito, doktor, lawyer, engineer, even mga nasa society service, mga policemen, meron tayo. Meron din tayong mga sobrang hindi nakapag-aral. Grade 5, I don't know kung ito magiging insulto o inspiration. Grade 5 na tao, ano pangalan? Loyo Kaduyak, taga Bohol, taga Tagbilaran. Ang sasakyan, Pajero. At saka Fortuner. Ganun yung sabi niya, Pajero, tsaka Fortuner. Pag binago mo yun, baka sabi niya, iniiba ko siya. Nag-250,000 a month, taga Tagbilaran, Bohol. Grade 5 po ang natapos. Pag nag-represent, point system lang. Point system. Bubuksan yung ating business kit, tuturo, point system, ikaw yan. Hindi niya mabasa Kaya point system, sino mga downlines niya? Yung mga classmate niyang nakatapos, may doktor na, may lawyer ba? Ngayon, isa sa Millionaires Club natin. Magaling ba? Nagsama pa. Classmate niya nakatapos naman ng grade 6. Si Wilfredo Laway, ngayon milyonaryo na rin. Si Leo Kaduyak, tricycle driver. Yung Wilfredo Laway, tuyo vendor. Now you determine. Inspiration or challenge, it's up to you. Tama ba? Yung mga professional expected maintindihan to. Yung mga non-pro, diba? Yung mga pronoun. Kasi yung mga non-pro, ibig sabihin, sila yun, yung grade 5. Yung mga pronoun, mga noun that's no longer an amateur, kaya pronoun. Diba? So, ibig sabihin mga kaibigan, naintindihan nila to, much more ikaw na nakapag-aral ka. Tama ba? So, ang punto ngayon, hindi ko nakapag-aral, hindi. Ang punto ngayon, kung may pangarap Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Ano ang importante? Pangarap o lakas ng loob? Tama. Kasi maraming may tao may pangarap, walang lakas ng loob, kaya hindi matupad. Yung iba, ang lakas ng loob, kaya natutupad ang pangarap. Kilala niyo si Joseph Estrada? Kilala niyo? Parang hindi niyo kilala. Asan siya ngayon? Ano siya ngayon? Dating ng mayor, naging senador, naging vice president, naging presidente. Nakulong, pinulaan, sinira ng maraming tao, maraming galit, pinagtatawanan. Nangarap na naman na maging mayor. Ano puhunan? Lakas lang ng loob. Tama ba? Alam mo itong taon to, kahit pagtawanan siya, kahit pula-pulaan siya, malakas pa rin ang loob niya. O tingnan mo, mayor na naman. Tama ba? Kayo nga may tanod, hindi nyo pa na-experience Tapos ayaw nyo na. Tama ba? Ano ang point out natin dyan? Tayo, including me, wala pa tayong malalaking achievement katulad ni Erap. Presidente, pero hindi sa tumitigil sa pangarap niya. Wag tayong bibitaw sa pangarap na dahil sa achievement, wala pa tayo sa kalingkingan niya. Tama ba? Pero niya, lakas ng loob. Kung siya hindi tumitigil sa pangarap, what more tayo? Tama ba? Imagine mo gano'ng kalakas ang loob ni Erap. May 13, 2013, election day. Alas 10 pa lang ng umaga, magdeklara na siya, panalo na siya. Ano nangyari? Dumating sa presinto, nagkagulo mga press. Mga kapuso, narito na po si former president, boboto na po. Kaya, mabalong. Umapo, binigyan ng balota. Sa balulan ko. Lumapit sa Pecos machine, di ba? Pinaandar, tinitigan. Mga press. Wala pang isang minuto, nagtatalo na. Parang tayo. Sabi ng taga-Comelec, Sir, huwag kayo nang gulo, huwag niyo sabihin na nalo ko. Kami naghalit sa Comelec. Kaya, huwag niyo kung nandayan. Kitang-kita ko, ako nanalo. Paano niyo nasabi, Sir, nalo? Philippines kasi, binabati ako, congratulations. Diba? Panalo na raw siya.
Tama ba? Sino may pangarap? Pasang may pangarap. Yan. Ang sabi ng eksperto, ang taong walang pangarap malapit ng mabaliw. Perfect example, si Erap na naman. Si Erap pinakulong sa Tanay. Sino nagpakulong? Yung babaeng maliit, may nunal, usli ang ngipin. I am sorry. Tama? Ilang taon pinakulong si Erap? Ilang taon? 6 years. Wala nang kapag-apag-asa sa buhay, muntik ng mabaliw. Isang araw, sino nagkwento? Yung dalawang gwardya. Isang araw, sabi daw ni Erap, God, yes sir, malamig dito sa Tanay. Pwede ba ako magtanim ng ubas? Para magtatanim daw. Pagbigyan mo, lumapit na yun eh. Yes sir, wish granted. Oh, salamat sa inyo. Dinala, nagtanim sa backyard. Makakanta pa eh. Tulog sa love before. Ang dami yun. Sabi ng dalawang gwardya, si Boss Erap, baliw na. Bakit? Nagtatanong, wala namang hawak. Wala namang baliw na. Narinig ni Erap. Anong problema mo? Sir, nagtatanong kayo, Boss, wala namang kayong hawak eh. Talaga wala kang nakikita. Si Raul pala kayo eh. Seedless to eh. Aha. Ngayon, ano connection sa pinag-uusapan natin? Malaki. Wala ka nito? Wala ka? Kasi seedless ka rin. Wala kang tinanim, kaya wala kang inaani. Mga kaibigan sa Global, halos lahat po nang nagtanim dito ngayon, nag-harvest na. Kaya hinihintay ka lang, magtanim ka. Ang tanim kasi kailan pa? Tama ba? Ang dami ng opportunity dumaan sa iyo, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapuso, mga pamilya. Hindi po totoo na opportunity knocks once. Wala pa hong taong kumatok ng isang beses lang. Nandiyan kaya yung kaibigan ko? Wala. Ang pagkatok, sunod-sunod dyan. Kahit opportunity, sunod-sunod dyan. The problem is, hindi natin pinapansin. Dahil sa dami ng opportunity dumaan sa iyo. Tama ba? Nagdasal ka kagabi. Lord, sana mabago na buhay ko. Na-invite ka ngayon. Nagdasal ka na last week, last year. Lord, sana mabago ba mabayaran ng utang na? Ito na, nagdasal ka, sinagot na. Tingin ka sa taas, tingin ka. Maliwanag? Kukunin ka lang. So, ibig sabihin, hindi mo alam, nang pagkakataon mo ngayon, yan yung sagot sa tanong mo. Yan yung sagot sa dasal mo. Tama ba? Again, mga kaibigan, in Global, going 8 years, nothing to prove. Ang kailangan mag-prove dito, ikaw, kung kaya mong gayahin yung katulad ng mga kinuwento nating tao dito. Mga kaibigan, nasa iyong pagdidesisyon, nasa amin ang pagtulong. Okay ba yan? Okay ba yan? Mga kababayan, ako po nagpapasalamat. Lahat po tayo, nagkasama-sama. Salamat po, ako po pinapangako na walang kaibigan, walang kamag-anak, kabit pwede. Isama muna sa Global, era po namin ang basang Pilipino, dalangin po namin ang ating konstitusyon, amin saligang baras. Ako po naniniwala na walang tutulong sa Pilipino, kundi ang kasino Pilipino. Maraming salamat din sa inyo. Good morning! Thank you, Lord!